tinatalaka yung kanyang batuta. Pinagmamalaki niya, gusto niya pati yung kanyang putotoy hangaan ng publiko. Pakinggan ninyo. Rapid fire! Ngayon, isunod naman natin itong video ni Digong nyo. Kasi ito, nagpaparatang ito ng nabastos daw yung si Trillanes, si Dilima, bastos daw ang mga bunganga at saka yung oposisyon. Meron ba kayong narinig na kabastusan sa kanila? Meron ba kayong narinig na nagmura sila? Pero ito, tignan ninyo, kung makapagsalita, tinatalaka yung kanyang batuta. Pinagmamalaki niya, gusto niya pati yung kanyang putotoy hangaan ng publiko. Pakinggan ninyo. Is measured by his character. Hindi ang pagwapo na paano ka tapos wala ka namang ayaw ko namang 70 kaya nandyan si boss ko no pagwapo ka dyan tapos paglabas ng maliit pala. Hindi man ako, kaya ang una kong sabi dito sa mga sabi ko yan puta, liit naman. Ako bigyan ng Diyos ng ganong kaliit, putulin ka harap ng altar. Yun lang pala binigay mo. Tuduhin na natin. Kaya kung sa dormitoryo nakatira yan, kagaya namin, sa YMCA, wala, ubad lahat yan. Yung maglakad-lakad dyan sa koridor, ubad yan. Wala nang, sino taga YMCA dito? Wala yan tapis-tapis. So, dyan mo makita pagka umaga. Ako hindi ako nagyayabang. Hirap na kasi magyabang kasi noong punta ko ng dormitoryo, ang tuwalya ko hindi ko ginaganon. Pinapatong ko tapos lakad ako sa kanila doon. Believe sila, Duterte tigasa, oy. May buhay pa ba na taga-YMCA sa Pilipinas? Maraming nakikinig ngayon. Di ba? Pabiliban tayo. Punta ng dormitoryo, nakahubad po, nakagatualya. Ako, pabilib talaga kayo? Sige, punta ko sa work. Kasi noon, bata pa, nakaharap talaga sa nakaharap sa langit halos Gano'n talaga. Yan dito, pataas man. Gano'n. Naghahalik ka na doon yung ulo sa pusod ko. Yun ang binigay ng pasalamat ako sa tatay ko. At least pinalabas niya ako sa buhay highly equipped. Kaya bata pa kami noon, magpunta kami doon sa mga babae, magtakbuhan. Ayaw na magpakita. Ayaw namin yung payat na yan, Ayaw nang huminto. Lugi. Napakinggan po ninyo, mga kaibigan, ano po? Ay doon maririnig nyo rin na ginawa niyang halimbawa na kung siya daw binigyan ng maliit, minura pa yung itaas hindi ba? Alam ba ninyo, hindi yan yung talagang pagmumura niya ng derechahan din yan hindi ba? At sa ibang pagkakataon, minura niya talaga, hindi ba? Ito, alam ba ninyo na meron sa Biblia na na sinasabi na huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala
ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ito'y hindi lang sa walang kabuluhan, kaya yung expression na Diyos ko po, ha? Oh my God, hindi dapat binabanggit ng tao yan eh. Ha? Yung pa lang eh. Lalo na ito. Ang pinag-uusapan niya, yung pototoy niya. Tapos, ilalahok niya rin yung pangalan ng Panginoon Diyos, mga kaibigan, at mumurahin. Yan ba? Yan ba, leader? Yan ba ang tatakbo ulit na Vice President? Yan ba ipinagmamalaki ninyo, mga Dutertaning? Ha? Yan bang klase na yan ng tao? Mga kaibigan isipin mo, sinong matinong tao ang boboto sa'yo? Iyaan yung klase ng pagkatao mo. Ha? Na tinitiis hanggang ngayon. Mga kaibigan. Tsaka yung mga troll na yan, mga Dutertaning na hanggang ngayon, bulok, mga kaibigan, narinig nyo naman yung talumpati, di ba? Pati pototoy niya, gusto niya pasikatin. Gusto niya, yung pototoy niya, pingmamalaki niya, malaki raw. At minura pang ang Panginoon Diyos, kung maliit lang daw yung binigay, sabay mumurahin niya. Ba't ito lang binigay mo sa akin? Puputulin ko na lang. Mga kaibigan, yan ba? Yung mga taong naniniwala sa ganyan, anong klaseng tao kayo? Ganyang klase, ganyang uri. Ngayon, lumabas na lahat ang baraha. Wala nang itatago ito eh. Ultimong yung pagkampi niya sa China, isa lang ang maliwanag doon. Naghahanap siya ng sasandalan niya. Di ba? Proteksyon. Para saan? Di ba dapat ang iniisip ng leader, proteksyon ng bansa? Hindi proteksyon na pansarili. Kung pansarili mo yan, huwag kang pumasok sa politika. Huwag kang magpresidente. Huwag kang magsenador. Huwag kang magmayor. Yan ang dahilan kung bakit mga magnanakaw ang nakaupo. Dahil pansarili ang intensyon nila. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi, Harinola Rockaway. Kilala mo ang isang kaibigan, nagmamahal sa'yo.